May mga kaso na kahit tapos na sa papel ay hindi pa rin tuluyang nagwawakas. Isang estudyante ang biglaang nawala at sa likod ng katahimikan ay may mga kwentong nagsasabing may hindi pa rin payapang alaala na naiwan. Noong ikasiyam ng umaga ng ika-18 ng Abril taong 1990, nagmamadaling pumasok sa Tokyo Police Department ang isang middle-aged na babae na si Hisako Iguchi na bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Agad niyang iniulat na ang kanyang anak na babae na naglakbay sa ibang bansa ay hindi na makontak at sa nanginginig na boses, nakiusap siyang tulungan silang mahanap ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Hisako, ang nawawala ay si Mariko Iguchi, isang senior college student na kamakailan lamang ay bumiyahe papuntang Taiwan at nakatakdang bumalik sa Japan sa parehong araw. Pumunta siya sa paliparan upang sunduin ang kanyang anak, ngunit ilang oras siyang naghintay nang hindi ito dumarating. Matapos beripikahin, napag-alaman na dumating sa oras ang flight at walang naging aberya. Dito nagsimulang mangamba ang ina na may masamang nangyari. Dahil dito, agad na sinimula ng pulisya ang investigasyon. Sa kanilang pagsusuri, natuklasan na hindi kinansela o binago ni Mariko ang kanyang pre-book na flight, ngunit hindi rin siya sumakay sa eroplano at wala ring record ng kanyang pagpasok sa Japan. Sa madaling salita, siya ay hindi nakauwi sa araw na iyon. Idinagdag pa ni Hisako na huli silang nagkausap noong ika-7 ng Abril. Ipinaliwanag ng ina na responsable ang kanyang anak at hindi pa ito sanay maglakbay ng mag-isa, kaya bago umalis ay nagkasundo silang magpapadala si Mariko ng postcard araw-araw upang ipaalam ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, ang huling postcard na natanggap niya ay may petsang ika-7 ng Abril at wala nang sumunod matapos iyon. Noong una ay inakala niyang abala lamang ang kanyang anak sa pamamasyal, ngunit nang hindi ito sumakay sa nakatakdang flight pa uwi, ay doon niya napagtanto na may mali na. Sinuri ng pulisya ang 5 postcard na ipinadala ni Mariko at mula sa nilalaman nito ay nabuo ang kanyang naging galaw. Noong ika-3 ng Abril, siya ay naglibot sa Taipei. Kinabukasan ay bumiyahe siya sakay ng tren patimog patungong Tainan City at nanatili roon ng 2 araw. Sa huling postcard na may petsang ika-7 ng Abril, binanggit niyang magpapatuloy siya patungong Kaohsiung City. Ito na ang huling impormasyong natanggap ng kanyang pamilya at mula noon, tuluyan nang naputol ang anumang komunikasyon. Si Mariko Iguchi ay 23 taong gulang at ipinanganak sa Tokyo. Bata pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya't lumaki siyang kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ina na si Hisako ay nagtatrabaho bilang insurance salesperson at sa kabila ng pagod at abalang trabaho, ay patuloy niyang ibinigay ang buong pagmamahal sa kanyang anak. Kapalit nito, lumaki si Mariko bilang masunurin at maunawaing anak na masipag mag-aral at palaging may magagandang marka, dahilan upang maging malaking karangalan at lakas ng loob siya ng kanyang ina. Nang makapasok siya sa prestihiyosong Ochanomizu Women's University sa Tokyo, agad siyang napansin dahil sa kanyang magiliw at palakaibigang personalidad na nagbigay sa kanya ng magandang ugnayan sa mga kaibigan at guro. Lumipas ang 4 na taon ng kanyang pag-aaral at habang abala ang kanyang mga kaklase sa pagpili ng paksa sa kanilang thesis, matagal nang may sariling plano si Mariko. Matapos ang ilang pag-uusap nila ng kanyang ina, ay napagdesisyonan niyang magtungo sa Taiwan para sa isang graduation trip na hindi lamang para sa pamamasyal, kundi upang personal na maranasan ang lokal na kultura at gawing batayan ng kanyang thesis. Dala ang pananabik at pag-asa ay umalis si Mariko nang hindi alam na ang kanyang biyaheng ito ang magiging simula ng isang trahedya. Samantala, matapos matanggap ang ulat ng pagkawala,
Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Tokyo sa mga otoridad sa Taiwan sa pamamagitan ng Interpol upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Mariko at agad namang sinimula ng pulisya sa Taiwan ang kanilang investigasyon. Sa unang hakbang ay sinuri nila ang immigration record at natuklasang dumating si Mariko sa Taiwan noong 2 ng Abril, ngunit walang tala ng kanyang pag-alis sa bansa. Batay naman sa record ng tren, sumakay siya mula Tainan patungong Kaohsiung bandang alas 11 ng umaga noong 7 ng Abril at dumating doon makalipas ang halos 1 oras. Dahil dito, nagtuon ang pulisya ng kanilang paghahanap sa Kaohsiung at nagsagawa ng malawakang operasyon, kabilang ang paglalagay ng mga missing flyers sa buong lungsod. Nakasaad sa mga ito ang detalyadong paglalarawan kay Mariko bilang isang 23 taong gulang na Hapones. May taas na humigit kumulang 5 talampakan, maikling buhok, may suot na salamin na may itim na frame at may maliit na nunal sa kaliwang bahagi ng kanyang bibig. Samantala, hindi na nakapaghintay pa ang kanyang ina sa Tokyo kaya agad itong lumipad patungong Taiwan at personal na namahagi ng mga pulyeto sa mga tao, umaasang may makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay wala siyang nakuhang mahalagang lead sa maikling panahon. Sa huli, napilitan siyang bumalik sa Japan upang hintayin ang resulta ng investigasyon ng pulisya. Dahil dayuhan ang nawawala ay mabilis na nakakuha ng atensyon ang kaso mula sa mga lokal na residente at nagsimulang umusbong ang iba't ibang haka-haka tungkol sa sinapit ni Mariko. May ilan na naniniwalang maaaring nabiktima siya ng human trafficking, habang ang iba naman ay nag-isip na dahil sa kanyang inosenteng anyo at kabataang pag-uugali ay maaari siyang naging target ng mga kriminal. May mga naglarawan pa ng posibilidad na siya ay nalinlang ng matatamis na salita at napilitang dalhin sa mga lugar na may illegal na gawain. Samantala, may iba ring nag-uugnay sa kanyang pagkawala sa mga sindikato. Dahil dito, mabilis na naging sentro ng atensyon ng media ang kaso at sunod-sunod ang paglabas ng mga ulat, pagsusuri at iba't ibang teorya tungkol sa kanyang kapalaran. Ang kwento ng isang Japanese student na biglaang nawala habang naglalakbay sa Taiwan ay mabilis na kumalat na nagdulot ng matinding interes sa parehong bansa. Kasabay nito ay tumindi rin ang pressure sa pulisya kaya't kahit kakaunti ang mga lead ay napilitan silang palawakin ang kanilang investigasyon, partikular sa mga entertainment establishments sa Kaohsiung kung saan siya huling nakita. Gayunpaman, sa kabila ng ilang araw at gabi ng paghahanap ay wala pa ring makabuluhang resulta. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, may isang babaeng lumapit sa pulisya at nagpakilalang may kakayahang psychic na nagsabing nakita niya umano ang sinapit ni Mariko. Ayon sa kanya, posibleng pinaslang si Mariko at itinapon ang kanyang katawan sa lawa o di naman kaya ay sa dagat. Dahil dito, nagtuon ng pansin ng pulisya sa Chongqing Lake, isang kilalang artipisyal na lawa sa Kaohsiung na matatagpuan sa pagitan ng Tianjin at Linya districts. Agad silang nagpadala ng team upang magsagawa ng paghahanap, ngunit bukod sa ilang bangkay ng hayop at basura ay wala silang natagpuang may kaugnayan kay Mariko. Habang tila napupunta sa walaang investigasyon, isang lalaki mula sa Tainan na nagngangalang Mr. Lee ang kusang lumapit sa pulisya at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ikinuwento niya na noong 4 ng Abril, nakita niya si Mariko malapit sa Tainan Station at napansin niyang tila nagmamadali at parang naliligaw. Dahil dito, siya na mismo ang lumapit upang mag-alok ng tulong at sa kanilang pag-uusap ay nalaman niyang turista si Mariko mula Japan. Nang banggitin ni Mariko na naghahanap siya ng murang matutuluyan upang makatipid, inalok siya ni Mr. Lee na tumuloy na lamang sa kanilang bahay dahil may bakanteng kwarto.
Tinanggap ito ni Mariko at sa loob ng 2 araw, hindi lamang siya pinatuloy ni Mr. Lee nang walang bayad, kundi siya rin ang nagsilbing gabay sa paglibot. Sakay ng kanyang motorsiklo, dinala niya si Mariko sa iba't ibang kilalang lugar sa Tainan habang ibinabahagi ang kasaysayan at kultura ng lugar. Batay sa salaysay ni Mr. Lee, masaya at interesado si Mariko sa kanyang mga karanasan at kapansin-pansin ang kanyang sigla sa bawat bagong lugar na napupuntahan. Matapos ang 2 gabi, nagpasya si Mariko na magpatuloy patimog patungong Kaohsiung kaya noong umaga ng 7 ng Abril, inihatid siya ni Mr. Lee sa Tainan Station at nakita pa niya itong pumasok sa loob. Inilarawan niya si Mariko bilang isang masayahin at palakaibigang dalaga na nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, walang kakaibang nangyari sa buong pananatili nito at bago umalis ay isinulat pa ni Mariko ang kanyang address sa Japan upang manatiling magkaugnayan sila. Ibinahagi ni Mr. Lee sa pulisya ang address na isinulat ni Mariko at matapos itong ikumpara, nakumpirma na ito ay sulat kamay nga niya. Dahil dito, pinalawak pa ng pulisya ang kanilang investigasyon at hindi lamang kinapanayam ang pamilya ni Mr. Lee, kundi pati ang mga kapitbahay sa paligid. Sa huli, nagkakatugma ang lahat ng kanilang pahayag at kinumpirma ng mga ito na si Mariko ay nanatili sa bahay ni Mr. Lee sa loob ng 2 araw bago tuluyang umalis. Maraming tao ang nagpatunay na kilala si Mr. Lee sa kanilang lugar bilang mabait at laging handang tumulong sa kapwa. Ayon sa mga saksi, siya ay mapagkakatiwalaan at walang dahilan upang magduda na gagawa siya ng masama. Upang patunayan ang kanyang kawalang sala, sinabi ni Mr. Lee sa pulisya na bago niya ihatid si Mariko sa estasyon noong 7 ng Abril, bumili siya ng 2 bote ng tubig sa isang convenience store sa labas nito. Idinagdag niya na maaaring matandaan sila ng tendero kaya agad itong sinuri ng pulisya. Batay sa salaysay ng may-ari ng tindahan, totoong bumili si Mr. Lee ng tubig noong araw na iyon at malinaw niyang naaalala na may kasamang magandang dalaga sa likuran nito. Dahil dito, tuluyang naalis ang hinala kay Mr. Lee. Sa puntong ito, nabuo ang bagong teorya ng pulisya na matapos maranasan ang kabutihan ng pamilya ni Mr. Lee sa Tainan, maaaring naging mas bukas si Mariko sa pagtanggap ng tulong mula sa mga estranghero. Nang makarating siya sa Kaohsiung, posible na hindi niya nakita ang panganib at naging target siya ng may masasamang intensyon. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon ay wala ring malinaw na progreso ang investigasyon at nang halos isipin ng lahat na mauuwi na ito sa isang cold case. Isang anonymous na liham ang dumating sa pulisya. Sa liham ay binanggit ang isang taxi driver sa Kaohsiung na may kakaibang asal. Ang kanyang sasakyan ay puno ng mga anting-anting at may ilang ribulto pa ng Buddha sa dashboard. Higit pa rito, sa panahon ng pagkawala ni Mariko ay sinasabi umano nito sa mga pasahero na alam niya kung nasaan ang dalaga dahil siya ang huling nakakita rito. Matapos matanggap ang liham, agad na nagsimula ang pulisya ng masusing investigasyon at natukoy ang naturang taxi driver. Upang hindi siya maghinala, gumamit sila ng maingat na estratehiya at nagpadala ng mga undercover investigator sa taxi stand ng Kaohsiung International Airport upang mangalap ng impormasyon. Napag-alaman na ang pangalan ng driver ay Leo Sekyong at ayon sa kanyang mga kasamahan ay kilala siya bilang isang kakaibang tao. Matapos ang pagkawala ni Mariko, paulit-ulit niyang binabanggit ang lokasyon ng dalaga at kalaunan ay nagsimulang magpakita ng mas lalong hindi pangkaraniwang asal. Tinakpan niya ang kanyang sasakyan ng mga anting-anting at naglagay pa ng mga ribulto ng Buddha mula sa templo habang sinasabing may babaeng multo na sumusunod sa kanya at nais kunin ang kanyang buhay.
Noong una, inakala ng mga tao na wala itong saysay, ngunit sa paglipas ng panahon at sa kanyang kakaibang kilos, nagsimula silang magduda na maaaring may katotohanan ang kanyang sinasabi. Sa pananaw ng ilan, ang isang taong walang ginawang masama ay walang dapat ikatakot, kaya lalong tumindi ang hinala kay Liu. Ayon sa investigasyon, si Liu Xiaochang ay 30 taong gulang, ikatlong anak sa kanilang pamilya na may 2 nakakatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Dati silang nakatira sa Feijichang Road sa Kaohsiung, ngunit nagbago ang kanilang sitwasyon nang isa-isang mag-asawa ang kanyang mga kapatid. Kalaunan, naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa problema sa relasyon at isinama ng kanyang ina ang bunsong kapatid na lalaki. Matapos muling mag-asawa ang kanyang ama ay naiwan si Liu na mag-isang naninirahan sa lumang bahay. Bagamat lumalakas ang hinala laban sa kanya, nananatiling maingat ang pulisya at hindi agad nagbigay ng konklusyon, kaya napagdesisyonan nilang kausapin ang kanyang ina upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ikinuwento ng kanyang ina na 6 na buwan bago ang insidente. Humingi si Liu ng pera upang makabili ng bagong bahay, ngunit hindi niya ito napagbigyan. Dahil dito, nagalit si Liu, naghagis ng diaryo at nagsabing siya umano ang pumatay sa babaeng nawawala at kaya pa niyang pumatay muli. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng kanyang ina dahil sanay na siya sa ganitong mga banta, lalo na't may kondisyon sa pag-iisip ang kanyang anak at kilala sa pagiging padalos-dalos at marahas, dahilan kung bakit pinabayaan na niya itong mamuhay ng mag-isa. Ilang araw matapos iyon, muling lumapit si Liu sa kanyang ina at nagsabing may babaeng multo na walang ulo na sumusunod sa kanya. Sa panahong iyon, laganap ang balita tungkol sa pagkawala ni Mariko. Kaya inisip ng kanyang ina na maaaring naapektuhan lamang ang kanyang kondisyon at iniugnay niya ito sa mga nabasa niyang balita. Samantala, nagpatuloy ang pulisya sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga kapitbahay ni Liu at may ilan na nagsabing madalas itong sumigaw mag-isa sa loob ng bahay na tila may kinakausap. Napag-alaman din na may kakaiba itong gawin ng pananakit sa mga hayop at madalas itong nakikitang may dalang crossbow, isang uri ng sandata na nangangailangan ng permit. Ayon sa mga nakakita, ginagamit umano niya ito laban sa mga ligaw na hayop, bagay na lalong nagpalakas sa hinala ng pulisya. Dahil dito, nagpasya silang direktang interogahin si Liu, ngunit sa harap ng pagtatanong ay kapansin-pansin ang kanyang hindi maayos na pag-uugali. Ipinakita niya ang matinding kaba, hirap sumagot ng maayos at sa ilang pagkakataon ay naging agresibo pa na nagdulot ng pagdududa kung ang kanyang kondisyon ay totoo o ginagamit lamang upang umiwas sa pananagutan. Dahil sa bigat ng kaso, 2 buwan matapos mawala si Mariko ay bumuo ang pulisya ng isang espesyal na task force na tinatawag na 0407 upang ipagpatuloy ang investigasyon. Naglabas sila ng pabuya na 50,000 new Taiwan dollars o 111,000 pesos para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Habang nagdagdag naman ang ina ni Mariko ng sariling gantimpala na 500,000 Japanese yen o 8,500,000 pesos noong panahong iyon. Hindi nagtagal, may natanggap silang ulat na nagsasabing maaaring inilibing ang katawan ni Mariko sa isang sementeryo sa Tainan, kaya agad silang nagsagawa ng paghahanap. Ngunit wala silang natagpuan. Sa kabila nito ay patuloy ang pagsisikap ng ina ni Mariko na personal na pumunta sa Taiwan tuwing may pagkakataon at nagtatag pa siya ng isang support group upang ipagpatuloy ang paghahanap na naniniwalang buhay pa ang kanyang anak. Pagkalipas ng 8 buwan, itinaas ng pulisya ang pabuya sa 1 million new Taiwan dollars
o 2,220,000 pesos noong panahong iyon at nangakong gagawin ang lahat upang matagpuan si Marico. Noong Enero 1991, may ulat na natagpo ang bangkay sa isang taniman ng tubo sa Taichung kaya agad itong sinuri, ngunit sa kabila ng pagkakahawig ay napatunayang hindi ito si Marico matapos ikumpara ang dental records. Makalipas ang 2 buwan, isang taxi driver na kasamahan ni Liu ang nagbigay ng panibagong impormasyon at nagpahayag ng hinala na si Liu ang may kinalaman sa krimen. Ayon sa kanya, mas lalong naging kakaiba ang kilos ni Liu at bukod sa mga anting-anting at ribulto ay nagsimula na rin itong magpatugtog ng dasal sa loob ng sasakyan at hindi na umuuwi sa bahay. Sinabi rin niya na natutulog si Liu sa kanyang taxi at tila laging may kinatatakutan na para bang may sumusunod sa kanya. Dahil dito, iminungkahi niyang maaaring may makitang ebidensya kung susuriin ang bahay ni Liu, ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya ay hindi agad nakakuha ng search warrant ang pulisya. Habang tila muling napupunta sa wala ang kaso, isang kapitbahay ni Liu ang kusang lumapit at nagsabing madalas silang makarinig ng iyak ng isang babae mula sa kanyang bahay tuwing gabi. Nang tanungin niya si Liu tungkol dito, napansin niyang bigla itong namutla at hindi makasagot kaya nagpasya siyang ipaalam ito sa pulisya. Noong Marso 1991, inaresto si Liu bilang sospek at isinagawa ang paghahalughog sa kanyang bahay. Sa likurang bahagi nito ay may natagpo ang bakas ng pagsunog at nang suriin ang metro ng tubig. Napag-alamang biglang tumaas ang konsumo noong Abril 1990 na hindi pangkaraniwan para sa isang taong mag-isang nakatira. Dahil dito, nagpasya ang pulisya na hukayin ang likod bahay at bago simulan ang paghuhukay, may isang matandang pulis na tahimik na nananalangin, umaasang matutulungan sila na mahanap ang nawawala. Pagkatapos ng kanyang panalangin, bigla niyang naramdaman na may tumapik sa kanyang balikat, ngunit nang siya ay lumingon ay wala namang tao, na lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na may mahalagang bagay sa lugar na iyon. Sa kabila ng matagal na paghuhukay ay wala pa rin silang natagpuang ebidensya. Samantala, matapos maaresto ay naging mapagmataas ang kilos ni Liu at sa tuwing tinatanong tungkol sa kaso ay mariin niyang itinatanggi ang paratang habang inaakusahan ang pulisya na nagkakamali. Gayunpaman, patid ng pulisya ang kanyang matinding takot sa mga multo kaya ginamit nila ito bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang unti-unting mapilit siyang magsalita. Hindi nagtagal, tuluyang natakot si Liu at umamin sa lahat ng kanyang ginawa. Mula sa kanyang salaysay, muling binuo ng pulisya ang pangyayari noong 7 ng Abril 1990 kung saan si Liu ay gumagala lamang malapit sa Kaohsiung Station nang makita niya si Marico na nag-iisa at may dalang backpack. Dahil sa kanyang interes, nilapitan niya ito at sinimulang kausapin at lalo pang tumindi ang kanyang motibo nang malaman na ito ay mula sa Japan at hindi pamilyar sa lugar. Sa pag-uusap nila ay napansin ni Liu na wala talagang alam si Marico sa Kaohsiung kaya nag-alok siya na samahan ito sa isang kilalang pasyalan. Ang alok ay ipinakita na tila simpleng tulong lamang. Kaya tinanggap ni Marico nang walang pag-aalinlangan, dala marahil ng tiwala sa mga naunang karanasan niya sa mababait na lokal. Habang papunta sa nasabing lugar, naging magaan ang kanilang usapan at tila naging komportable si Marico nang hindi namamalayang papalapit na siya sa panganib. Nang malaman ni Liu na isa pala itong estudyante, lalo pang tumindi ang kanyang masamang intensyon. Pagsapit ng gabi, nagtanong si Marico kung may alam siyang murang matutuluyan at ipinaliwanag na limitado lamang ang kanyang budget.
Sinamantala naman ito ni Liu at nagsinungaling na mahirap makahanap ng matutuluyan kung walang reservation. Saka inalok na sa kanyang bahay na lamang ito manatili ng libre. Dahil sa tiwala ay sumama si Mariko sa kanya pauwi. Sa gabing iyon, naghanda si Liu ng pagkain at inumin upang patuloy na makuha ang loob ni Mariko. Ngunit kalaunan ay sinubukan niyang lumapit dito nang hindi naaayon. Mariing tumanggi si Mariko at sinubukang umalis. Ngunit agad siyang pinigilan ni Liu sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin at pagpapaliwanag. Dahil dito, pansamantala siyang nanatili ngunit agad nagkulong sa kwarto upang makaiwas. Habang lumalalim ang gabi, lumala ang galit ni Liu at nagsimulang mag-isip ng masama. Sa madaling araw, natagpuan niya ang ekstrang susi ng silid ni Mariko at kinuha ang kanyang crossbow at tahimik na binuksan ang pinto ng kwarto. Si Mariko ay mahimbing na natutulog sa kama. Nilapitan siya ni Liu. Itinutok ang sandata sa kanyang temple at pinindot ang trigger. Nawala ang buhay ng batang si Mariko habang natutulog at pagkatapos, kinuha ni Liu ang isang pala at sinimulang putulin ang katawan ng dalaga. Ipinutos niya ang mga bahagi sa kumot at itinapon sa iba't ibang lugar kasama ang gamit ng krimen. Pagkatapos nito, napansin niya na nabahira ng dugo ang sahig at kama sa silid at upang sirain ang ebidensya. Dinala niya ang lahat sa bakuran at pagkatapos ay sinunog. Nang marinig ng pulisya ang buong pag-amin ni Liu, labis silang nabigla dahil ang lalaking dati ay mukhang mahinahon ay nagawa ang ganoong kalupit na krimen. Gayunpaman, kahit na siya ay umamin, hindi pa rin siya agad makasuhan dahil hindi pa natatagpuan ang katawan at ang ginamit na sandata. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang nagbibigay ng magkakaibang lokasyon kaya't napagod ang pulisya sa kakasunod sa mga maling direksyon. Noong 8 ng Marso, matapos ang mahabang paghahanap at pagtatanong, napilitang magsabi ng totoo si Liu matapos tanggihan ng pulisya ang kanyang hiling na kumain hanggat hindi siya nagsasabi ng eksaktong lokasyon. Dahil sa matibay na paninindigan ng pulis, nag-isip ng mabuti si Liu at sa huli ay sinabi niya ang katotohanan. Aniya, hinati niya si Mariko sa 2 bahagi. Ang katawan ay itinapon sa isang lugar sa Chongming 13th Road sa lungsod ng Tainan. Habang ang ulo naman ay itinapon sa isang tambak ng basura sa Nanmen Road. Pinaghirapan niyang maglakbay mula Kaohsiung patungong Tainan sapagkat alam niyang doon nakilala ni Mariko ang mabait na si Mr. Lee. Layunin niyang ibato ang hinala kay Mr. Lee kaya nagpunta siya sa lungsod ng Tainan upang itapon ang katawan sa gabi. Pumunta ang pulis sa lokasyon na ibinigay ni Liu, ngunit 1 taon na ang lumipas mula nang maganap ang krimen kaya't ang bakanteng lote sa Chongming 13th Road ay lubos na nagbago na at naging paradahan. Ayon kay Liu, noong panahong iyon ay inilibing niya ang katawan sa ilalim ng isang malaking puno, ngunit sa paglipas ng panahon ay wala na ang malaking puno. Gayunpaman, hindi inalis ang mga ugat ng puno. Matapos ang ilang paghukay ay natagpuan ng pulis ang mahigit 100 piraso ng buto malapit sa natitirang puno. Sa pagsusuri ng mga forensic expert, napag-alaman na ang mga butong ito ay galing sa isang babaeng nasa pagitan ng 23 hanggang 25 years old at may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tumugma ang mga katangiang ito sa biktima na si Mariko. Bukod dito ay natagpuan din ng mga forensic expert ang mga marka ng kutsilyo sa isang shoulder blade na pinaniniwala ang sanhi ng cleaver. Ito rin ay tumutugma sa pagkumpisal ni Liu Shuiqiang. Lumabas sa investigasyon na ang ulo matapos itapon ay nailipat sa Ronde landfill sa lungsod ng Tainan.
Ang paghanap ng bungo sa mabahong tambak ng basura ay parang paghanap ng karayom sa dayami. Bukod dito, ang naipong basura sa loob ng mga taon ay nakalikha ng methane gas na ginawang delikado ang paghuhukay. Ito rin ay malaking hamon para sa search team. Dahil dito, pinabayaan na nila ang paghanap sa ulo at nang tanungin kung saan niya itinapon ang crossbow na ginamit sa krimen. Sinabi ni Liu na itinapon niya ito sa ilog Love sa Kaohsiung at ayon sa kanya, kahit na alam ng pulis ang lokasyon ay magiging walang silbi ito dahil malit ang tsansa na ito ay matagpuan pa. Subalit sa kabila nito, hindi lumampas sa 1 minuto ng paghukay sa tubig, nakuha ng search team ang crossbow. Ang bilis ng pagkakakuha ay napakabilis na halos hindi kapanipaniwala. Samantala, muling dumating sa Taiwan ang ina ni Mariko at nang malaman ang nangyari, labis siyang nasaktan at nahirapang tanggapin ang katotohanan. Sa una, tumanggi siyang sumailalim sa DNA test at umaasa na may iba pang paliwanag. Ngunit kalaunan ay pumayag sa isang kondisyon. Ang tanging pag-asa niya ay mahanap ng pulis ang ulo at kung hindi ay hindi niya matanggap na umalis na sa mundong ito ang kanyang anak sa ganitong paraan. Ngunit ang kahilingan ni Ginang Hisako ay naglagay sa pulis sa isang mahirap na sitwasyon. Ang paghahanap sa bungo ay nangangailangan ng malaking bilang ng tauhan at maraming resources at wala ring katiyakan na ito ay matagpuan. Ipinaliwanag ng pulis ang aktwal na sitwasyon sa ina ni Mariko at dinala pa siya sa tambak ng basura. Matapos unawain ang realidad ng sitwasyon, nagpakita ng pag-unawa si Ginang Hisako at hindi na iginiit ang paghahanap sa ulo. Gayunpaman, umaasa siya na matutulungan siya ng pulisya na mahanap ang mga personal na gamit ng kanyang anak noong siya ay buhay pa. Hiniling niya sa pulisya na hanapin ang mga personal na gamit ng kanyang anak kabilang ang puting backpack na dala nito noong umalis at nangakong magbibigay siya ng DNA sample kapag ito ay natagpuan. Bagamat mahirap ang paghanap, muling inusisa ng pulisya si Liu na nagsabing itinapon na niya ang mga gamit sa basurahan at posibleng mahanap pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang sanitation worker na nakakita ng isang puting backpack sa basurahan noong panahong iyon at itinabi ito dahil mukhang ito ay bago pa. Sa loob nito ay may mga gamit na hindi nagamit. Kaya itinapon niya ito sa kanyang bahay hanggang sa siya ay makapanayam ng pulisya. Nang maibigay na ang mga ito, agad itong nakilala ng ina ni Mariko bilang pag-aari ng kanyang anak. Sa puntong iyon, tinanggap na niya ang katotohanan at sumang-ayon sa DNA test. Ang resulta ay napatunayan na ang mga natagpuang labi ay kay Mariko na tuluyang nagbigay linaw sa misteryong bumabalot sa kanyang pagkawala. Makalipas ang 1 taon mula sa insidente, nagsimula ang paglilitis sa Kaohsiung District Court laban sa akusadong si Liu Shuichang na kinasuhan ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Matapos ang pagdinig, ibinaba ng hukuman ang hatol at napatunayang guilty si Liu. Sa una, hinatulan siya ng kamatayan ngunit dahil sa kinilala ang kanyang kondisyon sa pag-iisip bilang salik sa pagbawas ng parusa, ito ay ibinaba sa habang buhay na pagkakakulong. Sa panahon ng apila, ilang ulit niyang tinutulan ang desisyon ngunit lahat ng kanyang mga kahilingan ay tinanggihan. Sa kabila ng mahabang proseso at masusing investigasyon, tuluyan ding nabigyang linaw ang pagkawala ni Mariko Iguchi at napatawan ng nararapat na kaparusahan ang may sala ayon sa batas. Gayunpaman, ang pagtatapos ng kaso ay hindi naging sapat upang maibsan ang sakit ng kanyang pamilya, lalo na ang ina na nawalan ng anak. Sa huli,
Ang nangyari kay Mariko ay nagsilbing paalala sa mga panganib na maaaring kaharapin sa paglalakbay ng mag-isa, pati na rin ang kahalagahan ng pagiging maingat at mapagmatiyag sa bawat sitwasyon.